sa ito mga minamahal, tayo na po ay dadako sa pinakamahalagang yugto ng ating pong banal na gawain, ang ating pakikinig, pag-aaral ng banal na salita ng ating pong mahal na Panginoon. At bilang paggalang, tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. At ito po ay dadalhin sa atin ng ating pong beloved ordained preacher, Danilo Cuarteros. Praise the Lord. God bless you, brother. Milahan nga mo, Jesus. Itaas mo ating makamay, mimal. Tayo po yung manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras ito, sa pangunat dalangin, yung hinirang, huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah, mahal na Pinoon, sa aking pong pagdadalabal minsa, ikaw mahal na magbigay sa akin ng karunungan at paglangis. Buksan mo, mahal na Pinoon, paunawang bawat isa na narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso at siyang dakilang pangalan na sinasaway. Demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kaligitan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minamahal. Una-una. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and honorable assist, beloved evangelist pastor Willis Almeda, and we choose the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant pastor Linus Almeda. Sa inyong lahat, sa ating mga viewers, magandang gabi na po sa lahat, minamahal. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Para po sa mga nagtatanong kung ano po yung binabanggit natin, pinapatutuo natin na exemption letter from the main church, ito po yun, minamahal. So, pwede po nyo i-requesto sa main church, yung mga nagtatanong na mga viewers natin, no? From Visayas, Mindanao, o sa iba't ibang mga bansa, minamahal. No? So, ito po'y napatunayan natin na ito po'y iginagalang po, minamahal. Ang nakasulat po dito sa loob, exemption from anti-COVID-19 vaccination, sabi dito, dear sir or ma'am, as a member of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Weldy Almeda, I assert my firm faith in God's word that He is the great physician who protects from and heals all kinds of diseases in a miraculous ways in Jesus' name, without the use of medicines and vaccines, which I have personally experienced. In fact, divine healing is a gift endowed by God to every believer in Christ in His true church, the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Therefore, in the exercise of my faith in the power of God, which is also my right protected by the law in Article 3, Section 5 of our Constitution, stating that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights.
Moreover, has been announced by the government that although the anti-COVID-19 vaccine is highly encouraged to all Filipinos, it is not compulsory, which means that the choice to take or reject will be respected. So, mayroon po mayroon po mga Bible verses for reference, minamahal. Exodus 15:26, Psalms 103 verses 1 to 3, James chapter 5 verses 14 to 15, Mark chapter 16 verses 15 to 18, Matthew chapter 10 verses 7 to 8, and 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 28. And then last paragraph, I kindly request that I be exempted from the required anti-COVID-19 vaccination. So, nakalagay po yung pangalan nyo dito. Respectfully, yung pangalan po nyo minamahal. So, ang gagawin ninyo, para hindi mapunit, hindi masira, pwede nyo ipa-plastic laminate. Tapos, kung mayroong mag-request, pwede naman siyang i-xerox. Ipa-xerox nyo. Kahit naka-plastic laminate siya. So, ito yung inyong ipapakita sa mga schools, banks, sa mga checkpoints, sa mga mall, kung papasok kayo minamahal, dalhin po nyo to. Kasi karapatan po natin ang ating pong pinaglaban dito. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, hindi lang po magpatotoo ka dahil hindi ka naman entertained dahil sa daming mga tao, dalhin mo to. Huwag kang mahiya. Amen. Katulad ng ating kapatiran na galing po ng Ronrono. Pinakita po nila sa mga pulis, minamahal. So, depende kasi yan sa believer. Mayroon kasing mga mahiyain. No? May mga mahiyain talagang matagal nang naglilingkod sa Diyos, hindi nakapagbunga dahil hindi sila makapag-share. Hindi nila kayang i-share ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Yung iba nga, nagbibilang na ng taon, hindi pa nakatayo dito para magpatotoo. Kasi nanginginig yata yung tuhod nila, minamahal. Okay lang kung hindi ka bahiyain ka talaga. Kung halimbawa, hindi ka makapagpatuto, hindi ka makapag-share, pero kwento naman ng buhay ng may buhay, nangunguna ka sa chismisan. So, mahirap na yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin minamahalang Exodus 15:26, Psalms 103 verses 1 to 3. Dito po sa Exodo, ang kapitulo po ay 15, talata po ay 26. Sabi po dito, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Psalms 103. Sa Psalms 103, verses 1 up to 3. Sabi po dito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na lang sa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng makasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bago pagalingin yung sakit, pinapatawad yung kasalanan. Amen. Ibig sabihin, minamahal, ang sakit, hindi lang pala basta-bastang sakit yan. Bunga ng kasalanan. Pero ang sanlibutan, ang mundo, hindi na po nila nire-recognize yun.
Basta ang nasa isip nila, ang sakit ay normal lang yan. Normal lang. So, no need to repent. Dahil hindi nga sila naniniwala sa Diyos. Bagamat mayroon po silang relihiyon, pero hindi na po sila naniniwala sa himala. So, hindi po natin sila masisi. Konting kirot, konting ubo, ay talaga namang takbo kagad sa doktor yan. Pero nakikita ko, minamahal, mismo sa pamilya ko, mayroon kong 4 na anak. Mula na ibinuntis yan, walang prenatal, isinilang, lumaki, mga binata at dalaga na, ni isang tableta, hindi yan ka nakakainom. Hindi ka nakakapunta sa ospital. Dati yung mga bata pa yan, pag magtakbo-takbo, pag mauntog, takbo sa akin, may bukol na dito, pa. Tapos umiiyak. Pagkatapos ng lihans, laro na naman uli. So, ang kanilang nakagisnan, pag ikaw ay may lihans, pre-over, gagaling na yung sakit mo. Hindi natin masisi yung ating mga kababayan dahil ang kinagisnan ng kanilang mga anak, pag mayroong sakit, tableta kagad. So, doon sila naka-focus. Paano yan? Paano yan, minamahal? Hindi yata sumusuko si COVID, lalo yatang nanganganak. Amen. So, mapuno ng turok yung katawan ng tao hanggang bibigay. Samantala, minamahal, sabi dito sa James chapter 5, verse 14 to 15. Ating pong basahin. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kabanatang 5, talata po'y 14 hanggang 15. May sakit baga ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang mamatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya, ay patatawad sa Kanya. Amen. Everybody say, praise the Lord. May sakit baga sa inyo, ipapatawag yung matatanda sa iglesia. Hindi po yung matatanda, yung mga ugod-ugod. Yung mga matured. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit? Delikado kasi pag baby in Christ. Nasa Bible din yan. Pag gagamitin mo yung baguhan, baby in Christ, ay talagang matbuan na sunga yan. Magka-pride yan. No? Mayroon ako nakausap, sabi niya, alam mo Brad, itong kamay ko, marami nang pinagaling to. No, nakakilabot po yun. Wala po tayong pinagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. Di ba si Kristo sabi niya? Sa John 14, hindi niya inangkin yung mga himala. John chapter 14, verses 10. Dito po sa Aklat ng Juan, 14, talata po'y 10. Hindi ka baga Okay, sige, tuloy. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili,
kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Believe thou not that I am in the Father, and the Father in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. He doeth the works. Ano po yung mga works na yon? Ang mga pilay nakalakad, ang mga bulag nakakita, ang makitungin nagsilinis, ang patay binuhay, ang mga masamang espiritu nagsilabas. Amen. Signs, wonders, and miracles ginagawa ng ating mahal na Panginoon dahil sabi niya, ang gumagawa ang Ama na nasa akin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So bilang Diyos, yung Ama na sinasabi niya sa akin, yun yung kanyang katangiang Diyos, yung Espiritu. So yung katawang tao, yun yung tinatawag na Son of God. So sabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Patayin niyo ako at bubuhayin ko ang aking sarili sa 3 araw. Yun yung hindi nalalaman ng buong sanlibutan. Yan ang dahilan kung bakit walang himala. Sabi ni Kristo, if you do not believe that I am He, referring to the Father, ako yung lumalang ng langit at lupa, I am the creator of the heaven and the earth. You shall die in your sins. Before Abraham was I am. So, mahirap pa intindihin yan, minamahal. Kailangan ba bang i-divide into 3? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Tuloy. 0. Walang himala. Katulad nung last day, may pumunta dito. Sabi niya, nakakalungkot sa church nila. 20% na lang sila na naiwan, na tumayo sa panampalataya. Mga pastor, bumigay na talaga. Bumigay na. Lalo na yung mga pastor na may mga negosyo, hindi na ma-renew yung kanilang mga negosyo, hindi na bigyan ng business permit. Talagang bumigay. Pero sa Jesus Miracle Crusade, ang ating mahal na pastor, wala pong negosyo. Nasa tuhod ng pagluhod, araw at gabi. Iniwanan yung kanyang ambisyon sa buhay. Yun yung totoong pastor. Sabi na malapit, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So pag ang mahal na Pinoon ang nagbibigay ng pastor, yung pastor ay binigay ng Diyos, talagang susunod yan sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi yung siya yung gustong maging pastor. Maramihan ngayon. Pag mayroon ng alam sa Bible, pastor na. Nakagraduate lang sa Bible school, pastor na. Sinong sabi na pastor na siya? Siyempre yung Bible school. Yung superintendent o yung principal. O presidente ng Bible school. O yung teacher niya. Hindi ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. So sabi ko sa kanya, yan ang problema. Pag maraming pastor. Kasi sa church nila, maraming pastor. So, binigyan daw sila ng free will. Bahala na kayo. So, majority, bumigay. Wala silang common stand. Hindi katulad sa Jesus Miracle Crusade. Iisa lang ating pastor. Iisa lang ating paninindigan. Amen. Isang malakas at patunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Mark chapter 16, verses 15 to 18. Ating pong basahin. Sa aklat ng Marcos 16, talata po'y 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal.
Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigalig. Palakpakan natin, mahal na Panginoon, may namahal. Napakalinaw po yun. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. So mayroon pa bang kaligtasan? Yung mga tao ngayon? Yes. Kung magsisi sila. Amen. Everybody say praise the Lord. At tanggapin lang bautismo sa tubig. Bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yun lang po yung bautismo na may pangakong kapatawaran sa kasalanan. Acts 2:38. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. At maliban na mapatawad lang yung kasalanan, matanggap mo pa ang kaloob ng Espiritu Santo. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ano po yun? Ang gifts. Gift of healing. Gift of miracles. Gift of power. Gift of wisdom. Gift of prophecy. Gift of interpretation of tongues. Gift of discerning spirit. Gift of faith. Ano yung isa? Basta 9 po yan, minamahal. Gift of knowledge. Okay. Kompleto na. Imagine. Kung hindi ka baptized in the name of Jesus Christ, wala. Hindi pa napatawad yung kasalanan mo. Wala ka pang panlaban kay Satanas. Everybody say praise the Lord. So yun yung dahilan kung bakit kakaiba po tayo, minamahal. Kakaiba tayo. Imagine, sa lahat na reliyon sa buong mundo, nag-iisa lang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na tumatayo sa pananampalataya. Hindi naman tayo tatayo sa pananampalataya kung hindi totoong Diyos natin. Amen. Alam magpakamatay tayo. Alam magmaniwala kayo sa akin. Naghingalo na kayo dyan. Di ba? Ang bawat isa sa atin ay may patutuo mula na nakilala natin ang mahal na Panginoong Hesus dito sa ministeryong ito, nagbago ang takbo ng buhay natin. Amen. Yung iba, kala mo, dahil naturo ka na, kala mo, Superman na sila. Nandiyan, inuman, lasingan, sigarilyo, alak, babae. Ay, tigo ka talaga. Mayroon akong nakausap doon sa Manila. Right after na siya nabakunahan, nakipag-inuman, patay. Hindi na kayanan. Humina na nga yung immune system mo eh. Nandun na yung virus, ininject na. Iinuman mo pa ng alak, alcohol, ang katawan mo. Pero dito, nung nakilala natin ang malapi noon, goodbye sigarilyo, goodbye sugal, goodbye alak, goodbye mga bisyo, goodbye karamdaman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Bakit wala yan sa ating pinagkinagis ng relihiyon? Tayo po minamahal ay galing sa iba't ibang relihiyon. Wala pong relihiyon na hindi natin pinanggalingan. Iba't iba po tayo galing. Nung napunta tayo dito, ito pala yung katotohanan na hinahanap natin. Seek the truth and the truth shall set you free. Amen. Yung mga Abu Sayyaf, nagyabang sila. Yung mga turistang, mga extremist na mga Muslim sa Mindanao, nagyabang sila. Akala nila yung kanilang relihiyon, yun yung pinaka magaling. Kasi lahat mga kinidnap nila, lahat na kanilang pinapatay, nagmamakaawa sa kanila. Galing sa iba't ibang mga relihiyon yun. Huwag sir. Hindi nila alam, may Jesus Miracle Crusade, hindi naman nila kinidnap, nagpumilit na pumasok. Nagtaka sila, bakit kaya? Anong mahiron sila kanila? Nagyabang yung isang commander, paputok ng baril. Tinututok sa malapas. Sabi nila, pastor, plastic yan. Shoot me now. Sira yung armas mo. In Jesus' name. Ang nagalit. Siyempre, demon possessed nga yung mga Abu Sayyaf. Sabi nga naman, pastor, Abu Sayyad. Pinaputok uli, hindi po to sira. Pastor Ameda, hindi nga. Tinutok sa katawan ng malapastor. Wala naman pumutok na bala. Tingnan mo yan. 45, pinaputok na 3 beses, tinutok sa katawan, wala pa rin. Akala nila anting-antingan kami. Anting-antingan. Pinakita na nga namin ng mga katawan, wala naman kami nakalagay dito ng ano-ano mga nakabitay. Di ba yung mga anting-antingan, may nakabitay yan, mga bala, may yung mga square na, o yung triangle na may mata sa gitna, di ba? May mga orasyon. Ang dala namin, Bible lang po, minamahal. Salita ng mahal na Panginoon. O yung bala nga, hindi uobra. Virus pa kaya. Everybody say, praise the Lord. So habang humihigpit, nakikita tuloy na mayroon talagang totoong mananampalataya sa Diyos. Una-una, dito sa Isabela, nagpalabas ng executive order ng ating pong beloved Governor, Honorable Rodolfo Albano, na irespeto ang religious belief. Kaya hindi naman automatic yan. Kasi pwede namang gaya-gayahin tayo. Amen. Sabihin mo, bakit wala kang bakuna? Jesus Miracle Crusade po ako. Kailangan mayroon kang patunay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At sa kilala nilang Jesus Miracle Crusade. Pag Jesus Miracle Crusade po ako, sir. Tapos nakahubad. Nakasaliko. Kung sa sister pa, nakapantalon, naka-short pant, hindi sila maniwala. Alam nila ang Jesus Miracle Crusade. Alam nila yung damit, yung pananalita, amen? Hindi mga arugante. Kung pilosopo ka, magduda sila, Jesus Miracle Crusade ba to? Ang alam ko sa Jesus Miracle Crusade, kahit anong galit gagawin mo, nagtaas lang ng kamayan, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Very humble. Bago mong ibigay yung exemption letter na to, katakot-takot na prayer mo, ilihas mo pa malapino, hipuin mo. Ang manager ng bangko na bibigyan ko nito. Kasi bawal sa atin yung debate. Pag magkikipag-debate ka, lalo silang hindi maniwala. Palakpak natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero kung magalang ka, talaga naman sa salita mo pa lang, makukumberte sila na ikaw nga ay totoong taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. So mag-ingat din po, minamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sa Matthew 10:7 hanggang 8. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, kapitulo po ay 10, talatay 7 hanggang 8. Sabi po dito, at samantalang kayo'y naglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay,
maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. And as you go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Walang bayad. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi po katulad ng mga albularyo nang hingi ng mga baboy puti, manok, cake. Ano pa yung hinihingi? Natanggap nyo walang bayad, ipamahagi ninyong walang bayad. Tayo pa nga ang magkrusada tayo pang nagpapakain, di ba? Amen? Everybody say, praise the Lord. By the way, minamahal. Speaking of crusade, mamaya yata mamimigay na ng pantalon, barong, dress, at saka bota. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung ating crusades. Amen. Pero kung sabihin mong, ayaw ko na, last na lang yun. Hindi ko na kaya. Mayroon pong mga waiting. May nag-aabang, nanalangin, at nag-aayuno pa. Dahil pag mayroon daw aatras, sila daw ang sasalo sa buta. Everybody say, praise the Lord. So, kasi hindi naman yan ibinigay para gamitin natin sa personal. That is for crusade. Mahiya tayo sa Malapino dahil yan po ay gagamitin natin sa coming ng mga crusades. Para yung ating po mga tsinelas, sapatos ay hindi po masisira. Doon na lang natin isuot sa lugar na kukrusadahan. So pag ikaw ay magkukrus sa mga ilog, siyempre masira yung sapatos. So yun yung isusuot natin. Hanggang tuhod yan tayo eh. Maglabas ka ng example, yung bota na pang babae at pang lalaki. Para makita po ng ating mga viewers ano po yung ating pinag-uusapan. So ulitin ko minamahal, pag sa palagay mo, parang himala na lang talaga yung nangyari sa sinundungan at hindi mo na kaya, huwag mo ipilit sarili mo. Tama na yung damit. Kasi may damit naman talaga eh. At pantalon sa mga brothers or long sleeve ba yun? Barong. Pero sa buta, strict tayo doon. Pag hindi ka nasasama, ibigay mo na lang doon sa gustong sumali. Amen. Kasi kayo naman nakakaramdam eh, huwag po nyo ipilit yung physical conditions nyo minamahal. Dahil ilabas lang po para makita natin. Ayan. O ito po yung example. So may mga sizes po yan kasi nagbibigay naman sila ng size. Ano yung pangalan? Yolanda? Yuanda. Yuanda. Okay. Ito naman. Made in China. Ayan, no? Ang ganda, di ba? Maganda. Ayan, no? Ayan. Talagang galing pa sa China. Layo pinanggalingan. Layong pinanggalingan. So, sabi nga, minamahal, walang COVID yan. Ikaw naman eh. Sabi may COVID. Walang COVID yan. Ibig sabihin, minamahal, talagang ang malapit nagsusubay. Nasaan naman yung barong? Barong, at saka yung dress. At saka yung pantalon. Para makita na hindi po tayo nagsasalita na
nagsasalita sa hangin with evidence. Dahil, sabi nga ng Bible as you go, preach. Ano ba yung pagkasabi sa Tagalog? Ano? Ano sabi? Habang kayo'y, pakiulit mo ngayon yung verse 7. Samantalang kayo'y nangaglalakad. Nangaglalakad. Tama na yon. yung mga nasanay sa sakay, dito sa Bible pa naglalakad pala No. Ito na yun. Pakidala dito. Ito na yun. Kasi hindi na tayo tinatanggap sa mga subdivision. Wala nang krusadang magaganap sa mga syudad. Dahil sa bahay nga, hindi ka makakalabas Sabi ng Bible, talagang babalik tayo sa uno dyan. Babalik tayo sa paglalakad. Bakit maglalakad? Dahil doon sa bundok, walang quarantine doon. Walang restriction doon. They are welcome. Talagang umiiyak pa sila Lumuluha pa sila makita ka. Kasi nasa kasulok-sulukan sila minamahal. Tapos nandoon ka, nagdadala ng mensahe. Doon sa Masi kasi, simentado na yun, di ba? Oo, simentado na. So, parang nag-high level yung kanilang pamumuhay. Parang syudad na rin. Pero yung sa San Juan, talagang lakarin mo. Yung mga tao doon, pagdating mo doon, talagang naglabasan. Yung iba lumuluha. Yung mga sundalo doon, talagang welcome kami dahil siyempre hindi nila alam kung sinong kalaban nila doon sa mga sibilyan na sa kapaligid. Habang nakikinig sa salita ng Malapinoon at namimigay tayo ng Bible, katuwang yung mga sundalo, o di ba, kinabukasan, tinuro na nila, sir, doon sa bundok na yan, hukayin natin, sir, nandoon yung imbakan ng bigas, sir. Pagka January 4, January 3 yung crusade natin. Pagka January 8, sir, nandoon sa lugar na yan, sir, nandoon yung imbakan ng armas, hinukay, o nandoon nga. Amen. Ang sunod niyan, ituturo na nila, sir, doon sa bundok na yan, may yungib yan. Nandoon kami nagtago, sir. Puntahan na naman doon. So yun yung bunga ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. For the kingdom of God is not in word but power. Amen. O di ba sabi ng Malapay noon, may preaching, pakibasa yon, 1 Corinthians chapter 1. Yung 4:20, yung for the kingdom of God is not in word but power. O sige, unahin mo yung 4:20. Ito po sa unang Korinto, Kapitulo 4, talatay 20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Amen. Sa, Brother Eddie, 1 Corinthians chapter 2, verses 3, 4, and 5. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 2, talata po 2 hanggang 5. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman, anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesu Kristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, hindi po kampanting-kampanti si Apostol Pablo. Nasa weakness, sabi niya, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Kasi palagi silang nag-aayuno Palagi nag-aayuno, fasting.
And my speech and my preaching was not with enticing words of much wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Everybody say, praise the Lord. So, hindi po mangyayari yun, minamahal, kung walang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ito yata yung address. Ayun. Oh. Ayan. Sa mga sisters. Ito naman yung mga barong. Barong talaga. Barong. O, barong at saka long sleeve. Yung gusto ng barong, pagdating ng panahon, maging preacher kayo. Ito pantalon. Ha? Magpili kayo. Barong, long sleeve. Kasi sabi nga, maraming aanihin, kunti lang ang mga ani. Oh. Maraming aanihin, kunti lang ang mga ani. Para bang nag-ani ng palay, pag anihan ng palay, kunti lang ang tumutulong, pero kung nasa lamesa na, daming lilinya. Bagong ani yung bigas eh. Oh, sarap yan, bagong ani. Sarap, malambot ang kanin, di ba? Oh. Pero kung aanihin, doon pa, ay, hayaan mo na sila mag-ani dyan. Ang gusto ko yung nasa plato na. So, ang hinahanap ng malapinon yung mang-aani. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Huling talata. 1 Corinthians chapter 12, verses 27 to 28. Unang Korinto, Kapitulo po ay 12, talata po ay 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Now ye are the body of Christ and members in particular. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Amen. Yan ay nasa loob ng iglesia. Pag mayroong nagsasabing iglesia sila, wala yan, fake. Hindi totoo. Patunay, pagdating ng pandemic, tiklop tuhod sila sa virus. Takot na takot sila. Mayroon ibang nagsabi, hindi totoo, Marios, hindi totoong virus. Nung natamaan, totoo pala. Diba? Na hindi mo masabing, hindi totoo. Totoong may Satanas. Totoong may demonyo. At siya yung nag-anyong virus. Pag ikaw ay wala sa mahal na Panginoon, ay talagang hindi mo siya kayang labanan. Sabi ng Bible, submit therefore yourselves to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. James chapter 4 verse 7. Hindi mo kayang palayasin ang diablo, si Satanas, kung hindi ka susuko sa mahal na Panginoon. Hindi mo i-submit ang sarili mo sa Diyos. Anong laban mo? Wala. Mumurahin mo yung virus, ay lalong dadami yan kasi demonyo yan eh. Pagkain ng virus yung pagmumura. Amen. Yung iba nagrarally. Ano makuha mo sa rally?
Fasting and prayer. Rally. Tapos mumurahin mo yung pulis. Mumurahin mo yung mga sundalo. Eh, sinong panalo? Nagtagumpay ka ba sa rally? Minura mo yung mga pulis, minura mo yung mga sundalo? Hindi ka magtagumpay. Kasi magkaroon sila ng rason na kailangan kang hulihin. Kailangan kang ipahinto. Eh, yung nagsasalita sa rally, sabi niya, hindi ko takot, mamatay. Ngayon din. Eh kung mayroong siraulo doon na nag-infiltrate at bigla siyang barilin, eh gobyerno ang pagbintangan. Eh magkaroon ng civil war. Magkagulo-gulo na. So tama lang din yun na hindi pa nangyari yun, pinahinto na dahil malay natin. Katulad yung Plaza Miranda bombing, di ba? Plaza Miranda bombing. Yung binumba yung Plaza Miranda. Oh. Sinong pinagbintangan? Ang gobyerno. Tapos lumitaw. Sila-sila lang din pala ang nagbumba. Binumban yung kasamahan nila. Mga terorista lang pala, mga rebelde pa lang nagbumba. Doon sa mga pariho ang pinaglalaban nila. Kasi ang purpose lang nila magkagulo, magkaroon ng chaos, at gusto lang i-take over ang gobyerno. So, tama yung itinuro ng ating mga pastor. 100% tama. Fasting and prayer. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag fasting and prayer, saan ka ba pag fasting and prayer? Maglakwat sa? Lalabas ka ba sa bahay pag fasting and prayer? O magtago ka sa kwarto? O depende, kung 3 days, o di tago ka ng 3 days sa kwarto. Hindi po fasting and prayer na nanonood ka ng TV. Hindi po fasting and prayer na kalkal ka ng Facebook habang nag-fasting and prayer. Walang kwenta po yan. Kumain ka na lang. Walang power. Amen. Nag-diet ka lang. Baka madimon-pusis ka pa. Tapos pagbintangan mo pa yung, sabi, fasting and prayer, kasakit naman ako eh. Siyempre, bakit nagbabasa ka ba ng Bible nung fasting prayer ka? Baka Facebook ka ng Facebook dyan. Alam, 40 days kang Facebook. Kalkal ka doon sa mga YouTube o mga Twitter, gano'n, Instagram. Ay, mandi mong process ka talaga. Pero kung Bible ang binubuksan mo, ay talagang nandiyan yung kapangyarihan ng malapit noon, magmamanifest sa mga anak ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Ito ang kailangan ng mga tao. No? Baka wala ka pang Bible, pero yung cellphone mo, papalit-palit yan. Pag mayroong bagong, bagong model, no? I-for sale mo na yung luma, for sale. Nabili ko ito ng 30,000, binta ko na lang ng 3,000. May bagong model. Daming model, pero wala ka pang Bible. Walang Bible. Bumili ka ng Bible. Mayroon naman sa cellphone ko may apps doon eh. Iba talaga. Iba talaga ito. Amen? Iba to eh. Kaya sa apps, bukas ka ng apps, Bible. Maya-maya, sarado yung apps. Iba namang apps ang bubuksan mo. O, yung Bible, wala kang kakumpintensya dito. Walang Facebook dito. Walang apps ng YouTube dito. Walang apps ng Instagram dito. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin tingnan ng Panginoon. Hindi ba niyo alam yung cellphone na to? Ito na ngayon ang ginagamit para i-scan ang microchip. Subukan nyo, i-on yung Bluetooth. Bluetooth. I-on yung Bluetooth. Pag nandiyan kayo sa mall, i-on yung Bluetooth. Nasa maraming tao kayo.
Pag i-on mo yung Bluetooth, dati, ang lalabas, yung mga brand ng cellphone. Samsung, iPhone. Nandun, makikita mo. Kung i-personalize mo niya yan, ay yung pangalan niya. Pero ngayon, pag mag-on ka ng Bluetooth, mayroong lumalabas doon, mga numbers. Numbers. Yun na yung QR code ng mga nabakunahan na. Nag-a-appear sa cellphone, sa Bluetooth. So magugulat ka, ang dami. Sinubukan ko. Totoo pala. Sinabi nung nakipagkita sa akin dito, subukan mo, Brad. Doon sa aming church, Brad, inon ko yung Bluetooth. Kasi alam ko, bakunado na yung aming anak ng aming pastor. Nung nilapit ko yung aking cellphone, lumabas yung kanyang QR code doon sa aking cellphone. Ibig sabihin, ang mga tao ngayon, mayroon na silang number. May number na sila sa kanilang katawan. Dala-dala nila yung vaccine card na yan. Or na-inject sa kanilang katawan. Or microchip na. Subukan nyo. I-on yung Bluetooth, tapos punta kayo sa mga mataong lugar. Mayroong mag-a-appear na ibang number doon. Hindi pangalan ng cellphone, hindi brand ng cellphone, kundi vaccine code. Andun. So, nandito na tayo sa huling araw. Amen. Before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Awitan. Awitan natin ang Malapinoon. For to me, to live is Christ. Para sa akin, ang mabuhay para kay Kristo. And to die is gain. It is now time to share. Kung lahat lang sana na may Facebook, puro Word of God, puro patutuo sa mga Bible study, patutuo sa gawain ng Malapinoon, maraming maliligtas. Do not waste your time. Do not waste your money. Gamitin natin ang technology to share the glorious and miraculous gospel of our Lord Jesus Christ. Malay natin, yung mga friends mo, thousands of them, pagdating ng panahon, hahanapin ka. Hallelujah. I have found that in this wide world there are many great people. Hallelujah. But I saw them in their lives. They are hopeless in their soul. So did Christ bids me to go to preach the gospel to the nations and to teach them to the way, to the truth, the life, the door. Although the heat of the sunshine and cold of the wind
Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa labing ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lukuluhan, ay patuloy ko siya susundin. Kung ang iba'y tumalikod, hallelujah, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na bumuhay, pag ginawa kung mamatay, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siya susundin. Kung ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na bumuhay, hallelujah, pag ginawa kung mamatay, ang kay Jesus na bumuhay, pag ginawa kung mamatay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Para po sa mga baguhan, minamahal. Ating pong mga viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Huwag mo nang ipabukas. Isuko mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. At pagkatapos, hanapin mo ang gawain ito. Jesus Miracle Crusade International Ministry sa inyong lugar. At magpabautismo ka kasama ang iyong buong sambahayan, minamahal. Hallelujah, para makasiguro ka sa iyong kaligtasan. Sumugod sa panalangin ito. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoong, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos pusong nagsisisi, tinatanggap kita. Na aking personal na tagapagligtas, Panginoon. Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, sampu aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Mahal na Panginoong, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo sa tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon. Sampu kanilang mahal sa buhay, hallelujah. Ilayo mo sila sa mga karamdaman, mahal na Panginoon. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Palapakan natin yung mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo po magkaisang manalangin sa timala Pinoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Minsan pamala Pinoon. Humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga minaisip na gawa nabanggit niya, may mga labi na hindi ka aya-aya sa malapan patawarin mo sa malapino sa punto langit. Hallelujah ng hinirang. Propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Salmeda at ang kanyang minamahal na mga anak, mahal na pinubuong pamilya na aming mahal na pastor. Halos sama-sama kami nagsusumamo sa iyo. Abutin mo, mahal po yung pangailangan mga anak, aking sinasoy sa digilang pangalan. In Jesus' name, demonyo ng karamdaman, demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, spice problems, LB, and doubts, poverty, demons of COVID-19. Hallelujah, kasat in the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name.
Hallelujah. Be healed right now. Vices cast out. Demons of cortisone cast out. Sickness, poverty cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po